Dating Pangulong Rodrigo Duterte makakalaya na ba sa kamay ng ICC? So may bagong update mga sangkay tungkol po dito sa matinding balita tungkol kay PRRD na ngayon ay nagiging usap-usapan mga sangkay. Ano ba? Makakalaya na ba ang dating Pangulo ng Pilipinas? Naku, malaking pasabog ito kapag ka nagkataon. Pag-usapan po natin yan. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Naku, malapit na po tayo makarating sa 1.5 million subscribers. Padami kasi tayo ng padami dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe ngayon at nais mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, eto na nga guys. Pag-usapan po natin itong patungkol kay Tatay Digong na ngayon ay umaharap sa isang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Kung kailan nagkaroon po ng edad, si Tatay Digong, saka po nangyari ito, mga sangkay. Subalit, ito nga po, ito po ay malaking hamon sa dating presidente ngayon na nasa ICC. Ngayon, sina-challenge kasi mga sangkay ng kampo ni former President Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng ICC. Ito po ang balita mga sangkay. Kaso sa ICC laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte, ipinababasura daw. At ang isa naman sa update mga sangkay, legalidad ng ICC, kinestyon ng kampo ni Duterte. Ngayon, tingnan po natin, may pag-asa bang makalaya ang ating dating Pangulo? Pakinggan po natin ang report. Formal ng hinamon ng defense team ni FPRRD ang jurisdiction ng ICC. Ang Malacanang naman, hands-off pa rin daw sa kaso ng dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Hindi na lang sa mga pahayag, kundi sa loob mismo ng hukuman, nilabanan ng kampo ni FPRRD ang ICC. Pinababasura na ng depensa ang kasong isinampa laban sa dating Pangulo dahil sa kawalan ng jurisdiction. Okay, pinababasura sapagkat wala daw jurisdiksyon ang ICC. Isa sa dahilan dyan, mga sangkay, ay dahil nga po tumiwalag na po tayo sa ICC. Hindi na po tayo miyembro ng ICC. Kahit si Presidente BBM, kaya po mga sangkay sinasabi nila na wala na silang dyan, bahala na yung ICC. Kasi nga po, alam po ng Marcos administration, mga sangkay, na wala na nga pong jurisdiksyon ang Pilipinas o yung ICC sa Pilipinas. Dahil hindi po tayo member nila, mga sangkay, matagal ng panahon. Subalit, nangyari nga po ang pagkakadampot kay PRRD nung humingi po ng tulong ang ICC sa Interpol. At itong Interpol, mga sangkay, nanghingi ng tulong sa Pilipinas. At ang reason dyan, mga sangkay, ng Marcos administration, kaya sila nakipagtulungan sa Interpol dahil miyembro po tayo mga sangkay, sakop po tayo nila. At ayon po nga sa kanila, kaya po nahuhuli mga sangkay yung mga taong hinahanap natin o hinahanap ng batas ng Pilipinas na nasa ibang bansa sa tulong po yan ng Interpol. Kagaya po ni Guwaping o Alice Guo mga sangkay. Nasa kote po yun dahil daw po sa Interpol. So ngayon, ayaw ni PBBM daw, ayon sa kanila, ayaw daw po ni Pangulong Bongbong Marcos na, kumbaga, deadmahin yung Interpol dahil baka daw pag tayo naman humingi ng tulong, hindi po tayo pakinggan. So yan po yung reason, mga sangkay. Dumaan din daw po sa legalidad. Ayon po yan sa Marcos administration. Pero ang panlaban naman mga sangkay ng Duterte camp, wala daw po talagang jurisdiksyon ang ICC dahil hindi na po tayo member dyan. Kung kaya't ito po yung kanilang inilalaban mga sangkay, ang tanong dito, may pag-asa bang makalabas ang dating Pangulo? Sa isang 38-page document, formal na nilang kinwestiyon ang kapangyarihan ng ICC na itutuloy ang kaso at hiniling ang agarang pagpapalaya kay FPRRD. Ayan na. Giit ng defense team, wala nang saklaw ang ICC sa Pilipinas nang simula ng investigasyon sa kasong crimes against humanity. Aha.
Kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 2019. Oh, ayan ha. Nag-join. Ayan po yung date. Nag-join ng ICC 2011. Noynoy administration. March 17, 2018, nag-file ng Notice of Withdrawal. At 2019, nagkaroon ng effect. So, kumalas na po tayo mga sangkay officially. September 2021, ito na mga sangkay, nag-umpisa na po muli ang investigasyon. Kasi panahon pa po yan ni PRRD. Pero lagi pong kinukontra mga sangkay kasi nga po, wala na. Hindi na daw po tayo member ng ng ICC. Pero yung paninindigan naman po dyan nila Trillanes, kasi para po sa inyong kaalaman, si Trillanes po yung utak niyan at ang magdalo. Ngayon mga sangkay, paninindigan naman po nila dyan, i-final daw po yung case against the former president bago pa daw mga sangkay mangyari yung withdrawal natin sa pagiging miyembro ng ICC. Kumbaga, may jurisdiction pa rin daw mga sangkay. Ayon po yan kay Trillanes. Ngayon, February 2025, nagkaroon po ng warrant request, arrest warrant request, at March 2025, nasa kote po ang dating Pangulo. Pero ang opisyal na pagpapahintulot sa investigasyon ng ICC, lumabas lang noong September 2021. Kaya naman, wala na raw legal basis para ituloy ang kaso. I think it's a compelling argument, but the Yan po yung pinakamataas na member po sa legal team ni former President Rodrigo Duterte. ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they would accept my argument. Pero una nang nilinaw ng ICC na pwedeng ipagpatuloy ang mga kasong nasimulan habang miyembro pa nito ang isang bansa. Oh, ayun, yun ang tinutukoy natin, mga sangkay. Yan yung sinasabi po ni Trillanes na, hindi, kasi na-file yung case nung hindi pa po tayo kumakala sa ICC. Yan yung paninindigan ngayon ng ICC. Batayan sa Article 127, Section 2 ng Rome Statute na nagsasabing ang pagkalas sa ICC ay hindi makakaapekto sa mga usaping nakaraffle na sa korte bago mag-take effect ang withdrawal. Sa kaso ni Duterte, ang alleged crimes ay naganap mula 2011 hanggang 2019. Panahong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Binanggit din ng depensa ang mga kaso. Okay, kaya kasama po yung 2011 kasi nga po mga sangkay, yan po yung time na mayor pa ata siya sa Davao. Ang Burundi at Abdal Rahman. Dito, inapprove muna ng ICC ang investigasyon nila bago kumalas sa korte ang mga bansa. Di raw ito pareho sa kaso ni Duterte na nag-withdraw muna ang Pinas bago nagkasa ng investigasyon. Sa ngayon, wala pang desisyon ng pre-trial chamber sa hinihinging pagbasura ng kaso. Kapag pinabura ng ICC judges ang depensa, Ayan na. posibleng maibasura na ang kaso sa early stage pa lang na ito. Okay. Kung mangyayari mga sangkay na kumbaga, mapupunta yung pabor sa legal team ni PRRD na hinihiling nila na ipawalang bisa na itong kaso na i-final nila Trillanes kay PRRD, mawawala na po mga sangkay ng kumbaga, may babasura na po itong mga kaso na ito na i-final kay PRRD. Sa madaling sabi, matatalo si Trillanes dito. Kasi kay Trillanes po yan ha, hindi po yan kay PBBM. Ito nga po mga sangkay yung nakakatawa dyan, marami po talagang walang alam patungkol po dito mga sangkay sa case na ito, sa ICC. Kala po nila kay PBBM, no guys, kay Trillanes po yan. Okay? So ito kung sakasakaling papabor ang ICC sa hiling, sa laban mga sangkay ng legal team ni PRRD, hindi pa po nag-i-start mga sangkay, matatapos na po. Mababasura na. Kung sakasakali, no? Ngayon wala pa pong response ang ICC. Pero kung hindi, uusad ito sa confirmation of charges. Ang next step para sa formal na paglilitis kay FPRRD. Aha.
Nananatili namang hands-off ang Malacanang sa kaso ng dating Pangulo. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Nang tanungin ko po, posible bang humina ang kaso dahil sa non-involvement ng palasyo, di pa rin daw ito manghihimasok dahil ilang beses na raw nabanggit na di makikipag-cooperate ang Pinas sa ICC. Oh, ayan ha. Malinaw. Ang Pilipinas ay hindi makikipag-cooperate sa ICC. Kaya nga lang nangyari mga sangkay, yung pagkakasagote ni PRRD dahil po sa Interpol. Okay, dapat po natin maintindihan yan mga sangkay, okay? Kasi lagi pong kita nyo hands off pa rin po sila PBBM, wala na kaming dyan. Kasi ang dating nga, ang tingin ko dito, kaya po pinabayaan ni PBBM si PRRD dahil nga po sa ingay na ginagawa nito. Di ba nga po mga sangkay, panibanat si PRRD, halos araw-araw, ang gulo ng Pilipinas at that time. Nakita nyo mga sangkay kung gaano ginulo ang Pilipinas at that time? Malala. Hindi po tulad ngayon na kahit papaano kalmado na, nakikita na po natin yung mga project, 'di ba? Nakikita po natin na medyo nakakausad ang ating bansa dahil wala pong kontrabida kumbaga. Actually, para po sa inyong kaalaman, sa napakaraming presidente, simula po nung kay Corazon Aquino, si PRRD lamang po yung dating Pangulo na kinontra ang sumunod na naging Pangulo. Yung sumunod sa kanya. Kasi, alala nyo, si Noynoy Aquino, hindi naman po siya kinontra at that time. 'Di ba? Wala pong mga pakikipagbardagulan na naganap. 'Di ba? Mga sangkay. So ngayon, ibang-iba po eh. Ngayon, medyo okay po ang ating bansa, nakakausad. Alam nyo, kayang ipagtanggol ni PBBM si PRRD at that time. Kaya po niyang ilaban yun. Pero ang nangyari, pinabayaan na po niya mga sangkay kasi nga po, kumbaga, paano ko ilalaban? Paano ko ipagtatanggol ang isang taong binabanatan ako? Araw-araw, gabi-gabi. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, guys, ngayon din ha, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.